Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. This will be your reading for December 1 to December 7. But this is a timeless reading, kaya kahit kailan mo man ito mapanood, kahit lagpas na doon sa mga petsang nabanggit ko, as long as nagtagpo kayo nakarating sa iyo itong reading na to, maaaring para sa iyo yung mga mensahe na nandito. Maraming salamat Pisces for all your support sa patuloy na pagsubaybay. I just want you to know na I'm grateful. Malaking tulong yung iyong mga likes, shares, and comments, pati na rin yung mga super thanks, yung mga stars, yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa mga YouTube readings ko. And if you're interested, mag-inquire, mag-book ng private reading ko, panoorin mo hanggang dulo or tignan mo yung mga nakasulat sa description, nandyan lahat ng detalyeng kailangan mo, pati na rin yung link. Mag-ingat sa mga fake kumokopya, gumagaya ng page ko, mga impostor. Tignan ninyo yung dami ng followers. Kapag merong nag-friend request sa inyo, nag-add friend, nag-message para mag-offer ng kung ano-ano, manghingi ng kung ano-ano, fake yun, impostor yun, never ko pong ginawa yun, hindi ako yun. Paki-report. Maraming salamat. Okay. First card mo ay clouds. And then you have anchor. Tapos you have birds. And ring. Okay, Pisces. Siguro wag ka masyado munang umasa dito kasi parang this is temporary with the clouds card. Meron ka kasing clouds dito eh. And ang clouds is a symbol ng pagiging temporary. Diba? Yung mga clouds bigla na lang naglalaho yan. So, hindi, ano man to, if ever na meron kang pinagdadaanan ngayon, asahan mo nalilipas at lilipas din yan. Palipasin mo lang muna. This is not the time na gagawa ka ng major action or decision. Hintayin mo muna mag-clear out yung mga bagay-bagay yan. Pwedeng ganun. Kasi pwedeng you are under the state of confusion and delusion, sabihin na natin. May mga bagay kasi ditong malabo, unpredictable, hindi ka pa pwedeng umasa dyan, temporary lang, walang kasiguraduhan. This is a period of doubt, worry, uncertainty. Kaya nga sabi ko, this is not the best time to make major decisions pagdating sa kabuhayan, sa pera, sa career, sa relationship. Palipasin mo lang muna hanggang mag-clear out yung mga bagay-bagay. Lalo na kung ang pinag-uusapan dito yung iyong confusion, yung state of mind mo, kung magulo isip mo. Okay? Yan. Better wait. Okay? Until mag-clear up yung mga bagay-bagay. Pisces. Okay? So, you have also anchor card, which means paglalayag. Sabihin na natin, seaman ka ba? Seaman o seaman loloko ka ba, Pisces? Joke lang, huwag kang magalit. Pero, seriously, anchor is anything na related sa stability. This is something na, mahirap tibagin. This is something na dapat pang matagalan na. O, baka yun yung dapat mong aim or goal. Okay? Kung naghahanap ka man ng trabaho, ng partner sa buhay, mapapangasawa, magiging jowa, or kung ano man, siguro mas ka na, ang tina-target mo is something na seryoso, pang matagalan. Okay? Oo, kasi itong cloud meron ka ditong may temporary, may permanent. So, hindi ko alam kung ang tinutukoy ba dito ay career opportunity or person sa buhay mo na basta. Siguro ang goal mo nga is something na pang seryoso, na pang matagalan na. Hindi na yung pabago-bago, hindi na yung temporary lang. Siguro sawa ka na sa ganun. Baka nagmamature ka na rin. Hindi ka na rin bumabata. Ayan. So, this is preparing for the future, I guess. Dapat maganda ka na for the future mo, future ng mga anak mo, family mo, kung may mga anak ka na dyan, pamilya mo. Siguro, ang nagpo-focus ka ngayon sa stability, nagbi-build ka ng foundation, it could be. Or pwedeng ito ay paglalayag, like pagsampa sa barko, or pagta-travel sa barko. O baka ganun yung trabaho mo, I don't know, or family member mo, siguro asawa mo, or ikaw. Basta this is something na pang long-lasting na, something na
Yung hindi natitinag basta-basta. Ngayon, this is not a good sign kung ito ay career mo or kabuhayan mo or relationship. Kasi parang, hindi, not relationship. Sa career, parang, napako ka na lang dyan. Basta meron ditong something na naging stagnant siya eh. Na-stuck siya dun. O, hindi gumagalaw. Ayan, pwedeng this is also an indication ng pagiging stuck or walang movement sa kung ano man yung tinutukoy dyan. Pwedeng may mga intriga, chismis dito, Pisces. May mga may mga marites. So, whether ikaw yung nagmamarites, minamarites nila, basta may mga issue, may mga chismis, balibalita, mga chika-chika, or pakikipag-usap kasi ito ay card ng mga mensahe. Baka may ma-receive kang mga messages, balita, or pakikipag-communicate. Lahat ng form ng communication pwede rin naman. Okay? Basta may makakarating sa'yo. Or may mga pag-uusapan, mga usap-usapan, o mga usapin dyan sa paligid-ligid. Okay? Proposal, commitment, partnership, possible with the ring card. This is a sign of commitment, ang sing-sing. This is a sign ng ikinocommit mo ning sarili mo sa kanya or dito sa bagay na to, whatever it is. Okay? Simbolo yan eh. Na pag binigyan ka nung sing-sing, oh, you are mine and I am yours. O kung hindi man to about romantic, sabihin na natin kontrata ito, commitment, pang matagalan na. Sure ka na eh, kasi binigyan mo na siya ng sing-sing. Di ba gano'n naman yung pag ini-engage natin yung tao? Engagement ring is a sign ng commitment natin or yung wedding ring na nagpatali na tayo doon. Basta, romantic man ito or hindi, it could be a deal, a contract, a partnership, romantic, hindi, a promise. So, pwedeng pagtupad sa promise. Ikaw man yung pinangakuan dyan or ikaw man yung pangangakuan dyan. Okay? Tignan na natin, Pisces. Ano pa ibang mensahe para sa iyo? Budget ka muna. Pagdating sa pera mo, parang hindi maganda. Okay. Pwedeng matumal negosyo or matumal pasok ng pera. Oo. Huwag muna magastos, huwag muna trigger happy-go-lucky sa pera. So, yung mga signs na lumilitaw dito, whether meron kanya sa chart mo or mga taong nakakadil mo, merong Capricorn, merong Virgo, may Gemini, meron ding Aries, Leo, Sagittarius. Yes, strong energy ng Capricorn, Gemini or Virgo or Aries, Leo, Sagittarius. Siguro hindi naman masama, Pisces, na huwag ka masyado munang maging generous ngayong time na to, especially sa pera. Siguro unahin mo muna yung mga priorities sa bahay ninyo, sa pamilya mo, mga obligasyon muna, bago ka maging manlibre, magpautang, maging generous sa iba. Kasi kung hindi, ikaw din naman yung mamumroblema about money. So, it's pagiging practical lang. Okay? Tama naman yun, diba? Oh, unahin mo muna yung mga gastusin ng pamilya mo bago ka magpautang sa iba. Oh, hindi yan pagiging maramot. Sana naiintindihan nila. Meron kasing mga taong ganun eh, na pag nasanay na sila ng umuutang sa'yo or alam nila generous ka. Basta this is not the time na maging generous ka sa pera, yun lang yung masasabi ko. Balansin yung paggastos, budgetin. Meron kasing nahihirapan kang pagkasyahin dito pagdating sa budget, sa pera. O possible na may ma-delay dito na lalo na yan, ine-expect mo sahod or kung ano man pera hinihintay mo, possible na ma-delay eh. Kaya kailangan dumiskarte ka muna or maging wise ka muna sa pag-i-spend. Maghigpit muna ng sinturon, wag muna magpahiram. Okay, wag mo nang gumastos ng hindi naman importante. Okay? So, yan, pwede lang may mga delay dito sa mga transactions, especially sa pera, or kung may mga inihintay kang pera, sustento, etc. Okay. O, kailangan mong dumiskarte, o kailangan mong gumawa ng pera dito kasi nga may delay eh. Tingin ko, hindi makakarating agad yung ine-expect mo na yun. Kaya dapat, muna, bahala ka munang dumiskarte with the Magician card.
So, nakikita ko naman dito mukhang makakadiskarte ka naman with the Magician card. Oo, na yan o, pwedeng may opportunity sa'yo dito. Now is the time, kung nagpo-procrastinate ka Pisces, ito yung dalawang card mo nag-i-indicate. Huwag ka na magpatumpik-tumpik, huwag mo nang i-delay-delay yan. Ito na yung hinihintay mong confirmation, gawin mo na yan, simulan mo na yan. Okay, so nakikita ko pwede rin may mga pagbabago dito, may Magician eh. Pwede mong baguhin yung sitwasyon. Meron kang power to create and to change the situation with the Magician card. You can make magic actually, Pisces. With whatever resources yung available sa'yo. So, sa tingin ko, magagawan mo ng paraan to. Pwede mong baguhin pa to. And nakikita ko din pwede kang may opportunity ditong bago. Or merong something na makakapag-spark ng interest mo. May inspire ka dyan, may excite ka dyan. Something na, ewan ko. It could mean business, it could mean career, or romantic. Ewan ko kung ano to that will, catch your attention and then may inspire ka na naman. May excite ka na naman dyan. Ayan, o. Kailangan mo pagpaplano, pag-organize. Meron ka na naman mga pinagsasabay dito, Pisces. Ano ba to? Trabaho ba to or tao tong pinagsasabay mo? Okay, either may mapabayaan ka dito or pwedeng parang sabog-sabog yung mga schedule mo. Disorganize ka. Wala ka sa hulog. Ayusin mo yung mga commitments mo, priorities mo. Yun na yung sinasabi ko, maaari kang may mapabayaan dyan. Tignan na natin yung love life mo, Pisces. Past life relationship, o ex mo na naman, nakaraan na naman, pero may new love din dito. So, ayan, pumapag-ibig ka. Ayan, dalawa energy na nasasagap dito. Merong past person and merong bagong person sa buhay mo. So, meron ka nga pinagsasabay. Ano yung sabi ko? Di tama ako. Tama yung cards. Okay? So, ang bongga mo naman, Pisces, talagang kabi-kabila. May past and bagong person dito. Oh, ayan itong isa nakilala mo na to, nakaraan mo na, pero meron din bagong person. A new person has stirred your romantic. Ito na naman yung nagpapakilig sa sayo eh. Papa-excite sayo. Sabi ko nga, may bago ka na naman pinagkakaabalahan dito. O, ayan na naman. Umaariba ka na naman dyan. O, kasi lovable ka daw. Siguro talagang irresistible ka, charming ka. Sabihin na natin na yung past mo pwedeng may connect pa rin kayo, pero pwedeng kumukonect ka na naman dito sa bagong person. Kasi, sasabihin mo sa sarili mo, deserve mo to. Wala lang, Pisces. I love you. Sana makarelate ka dito. Sana makatulong sa itong reading. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.